Sama-sama tayong magiging karakli. Sa kuha ng drone na ito, kita ang nagngangalit na apoy at makapal na maitim na usok na bumulabog sa San Joaquin, Pasig. Sumiklab ang apoy pasado alas 7 kanina umaga at tuluyan na apula matapos ng isang oras. Ayon sa BFP, nasa 10 pamilya ang naapektuhan. At ngayong gabi naman, nagkasunog sa isang commercial building sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na nagsimula alas 8:30 ng gabi. Agad namang nailikas ang crew at mga customer ng nasunog na restaurant. Pasado alas 9 ng gabi, naapula ang sunog na inaalam pa ang sanhi. Pinag-aaralang ipagbawal ang pagtitipon-tipon at pagtambay sa ilang bahagi ng Marilake Highway sa Rizal. Kasunod po yan ang banggaan ng dalawang rider na sinusubukan ng Superman technique sa exhibition. Isa ang patay. Saksi si Joseph Moro. Pasiklaban ang dalawang rider sa Marilake Highway sa Sitio Manukan, Tanay Rizal nitong linggo. Ala Superman habang minamanehong maharurot ng mga motor. Pero nauwi ito sa trahedya na magkasabitan sila ma-out of balance hanggang sa bumangga sa gilid ng kalsada at sa iba pang rider na nanonood. Isa sa mga nanonood nahulog sa bangin. 6 ang sugatan, pero ang isa sa mga rider na si John Louis Arguelles dead on arrival sa ospital. Nakaligtas naman ang isa pang rider na si Rico Buyawan. Sa investigasyon ng Tanay Police, lumabas na walang lisensya ang namatay na si Arguelles. Pinabot na rin sa pulisya na hindi magsasampa ng kaso ang pamilya niya at iba pang biktima laban kay Buyawan. Pero ang Land Transportation Office, i-issuean si Buyawan ng show cause order para hinga ng paliwanag kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, ngayong Enero pa lamang, 13 na ang nadisgrasya sa highway. Dito sa Marilake Highway, 5 yung sinasabi nila na laruan ng mga rider. Kaya hamon para sa mga otoridad ang pagbabantay dahil tila habulang pusa't daga ang nangyayari. Bukod sa Sitio Manukan, ginagawa rin umanong karerahan ng Devil's Corner na sakop din ng Tanay, Big C, Kubo ni David at Palo Alto. Meron din silang ginagawa na mga codes nila na umiiwas. Paalaala ng HPG, pwedeng maharap sa kasong kriminal ang mga nagkakarera sa Marilake. Pinag-iisipan din umano ng munisipyo na ipagbawal na ang pagtitipon-tipon sa lugar. Ang third mayor ay pag-aralan Na para pagawan ng ordinance. Yun yung pagbabawal ng tumambay doon sa particular place na yon. mas paigtingin daw ang pagbabantay ng LTO katuwang ang PNP at ang LGU. Naglagay na rin ng outpost ang Rizal Police kung saan madalas maganap ang aksidente sa highway. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ng Department of Public Works and Highways na naglagay na sila ng rumble strips sa kalsada para iwas aksidente. Sa curved road, from the videos that I see from social media, there are now rumble strips that are installed. I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing place for motorcycles. Para sa mga rider, mahigpit na pagbabantay sa lugar ang solusyon. Dat po laging meron dito checkpoint. Titikitan, huhulihin. Matatakot na. Kung uulitin pa nila, mas maganda yung lisensya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Kinumpirma ni Senador Raffy Tulfo na natiketa ng anak niyang kongresista matapos dumaan ang SUV nito sa EDSA busway. Pinagsabihan na raw ni Tulfo ang anak. Saksi si Mark Salazar. May sticker ng official seal ng House of Representatives ang SUV na ito na pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC noong Huwebes. Dumaan daw kasi ito at ang kakonvoy na isa pang itim na SUV sa EDSA busway. Unang tinikita ng naunang sasakyan na ang rehistro nakapangalan kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senador Raffy Tulfo. Bagaman hindi raw siya nagmamaneho noon. Sinubukan naming makuha ang panig ni Congressman Tulfo pero wala pa siyang sagot. Pero sa panayam ng Senate media sa kanyang ama, inamin ni Senador Raffy Tulfo na sa anak nga niya ang sasakyan. Well, in-admit naman niya, yung nasusunungan niya, nag-apologize siya. So,
As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, kotse, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Mahirap talaga eh. Hindi siya kasama. Kaya lang, it so happen, na nagamit na yun, at nakakaalam pa, nagmamadali siya, yung driver niya at ang tumakas. Dagdag ng senador. At pinagalitan ko siya. Pinagsabihan ko pinagalitan. Yung anak niyo, sir, ang pinagdalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize ko sa akin. Sir, sino po sino po yung kasama sa convoy aside from Siya. Para kay Senador Tulfo, sapat nang nagpatiket at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Pag hindi tumakas, wala akong problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala akong problema. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng SAIC tungkol dito. Base sa patakaran ng Department of Transportation, bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA Carousel, 5 pinakamatataas na opisyal ng gobyerno lang ang papayagang dumaan sa busway. Pwede ring dumaan ang mga re-responding emergency vehicles gaya ng ambulansya, truck ng bombero at Philippine National Police. Ang hindi autorisadong dumaan pwedeng pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 30,000 piso. Depende kung pang ilang beses nang nahuli. Kung hanggang 4th offense na, pwedeng bawiin ang kanyang lisensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Bago sa saksi, humingi po na paumanhin sa publiko si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo matapos mahuling dumaan sa EDSA busway ang kanyang sasakyan. Linaw rin ni Tulfo na walang nangyaring pagbanggit ng pangalan ng sino mang nasa posisyon at wala rin daw pang-aabuso sa mga otoridad. Tinanggap na nila ang tiket at nabayaran na rin ang kaukulang multa. Inisyuhan ng show cause order ng Commission on Higher Education ang isang eskwelahan dahil sa perwisyong inabot ng kanilang mga estudyante sa isang field trip nitong linggo. Marami po sa mga estudyante ang nakaranas ng matinding pagod at may mga hinimatay. Saksi, si Oscar Oida. Ang masiyasa ng field trip, 7:04, di pa kami nakasakay. nauwi sa pagka-bad trip ng mga estudyante. Kasama ng matinding pagod at pag-aalala sa kanilang kaligtasan. Lakad namin, puro puno dito. Time check, 9:36. Ipinagdiwang ang foundation anniversary ng kanilang eskwelahan. Kaya nagtungo sa Hermosa, Bataan ang mga estudyante ng Best Drink College of the Philippines. Sa kanilang hiling, itinago namin ang kanilang mga mukha at binago ang kanilang mga boses para protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Alas 6:30 ng gabi, natapos ang programang idinao sa isang resort. Nang mag-uuwian na, saka raw nagkaaberya. Sa madilim na highway na pilitang maglakad ng ilang kilometro ang marami sa mga estudyante. Marami raw kasi sa mga bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City, sa ibang barangay pumarada. May trabaho pa bukas. Ang ilang nakakita sa mga estudyante, naawa at nag-alok ng tulong at inumin. Tumagal daw ng kulang-kulang 4 na oras ang paglalakad ni na Tony, di niya tunay na pangalan. Di pa po ako nakakalahati ng 7 p.m. Hanggang 8 p.m. marami na po ako nakitang nahimatay. 3 hanggang 4 na po yung nakita ko. Kinuha ng mga rescuer para bigyan ng first aid. Muntik umanong himatayin si Roy, di rin niya tunay na pangalan. Nahihirapan na po ako huminga tapos naglalagawa na po yung paningin ko. Pagod na po kami. Gutom po din po. Kung nakalala yung mga classmate ko sa akin. Nahabag sa kanila ang ilang residente. Lagi yung mga resident ng Bataan is nagbibigay sila ng mga tubig, nagpapalabas sila ng mga galon. Then yung iba po is naglalabas ng kaldero, nagbibigay ng ulam. Na-appreciate namin yung kabutihang loob ng mga taga-Bataan. Pagpatak na madaling araw noon, hindi pa rin daw nakauwi ang isang estudyante, kaya matinding pag-aalala ang naranasan ng kanyang ina. Dapat 10 p.m. nandito na sila sa bahay, yung pinirmahan namin. Nag-aalala na kami sa kanya. Pagdating niya, sobrang pagod niya, sobrang gutom na gutom. Sa isang pahayag, sinabi ng Commission on Higher Education na masusi nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Kaugnay nito, nag-issue na raw ang CHED ng show cause order laban sa paaralan.
Ang Quezon City LGU na may sakop sa paaralan, sinabing magsasagawa rin ng investigasyon kaugnay sa insidente. Sinadya namin ang campus ng Bestlink College sa Quezon City, pero ayon sa gwardiya, wala raw pasok at walang pwedeng kumausap sa amin. Hindi itong unang pagkakataon na nasangkot sa kontrobersya ang eskwelahan dahil sa field trip. Taong 2017, nauwi sa trahedya ang field trip sa Tanay, Rizal ng Bestlink College of the Philippines, Quezon City Campus. Ang isa sa mga bus na sinasakyan ng mga estudyante papunta sa kanilang medical and survival training. Nawala ng preno, bumangga sa steel railings at tumama sa poste ng kuryente. Hindi bababa sa 15 ang nasawi, kabilang ang driver ng bus. Nasa 30 naman ang sugatan. Nangako noon ang eskwelahan na sasagot sa pagpapagamot sa mga sugatan at pagpapalibing sa mga pumanaw. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid ang inyong saksi. Inihain sa Korte Suprema ang petisyon para ipawalang bisa ang 6.3 trillion peso national budget para sa 2025. Sa petition for certiorari and prohibition na inihain ni Congressman Isidro Ungab at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, paglabag daw sa konstitusyon ang pagkakaroon ng mga blanko sa Bicameral Conference Committee report ng Kongreso na naging basehan ng 2025 General Appropriations Act. Pinasasagot sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Chis Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Escudero, welcome sa kanila ang petisyon. Hindi raw ito dapat katakutan dahil bahagi yan ng demokrasya. Si Romualdez, pag-aaralan pa raw ang petisyon. Sabi naman ni Bersamin, hindi pa niya nakikita ang nilalaman nito, kaya masyado pang maaga para magkomento. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.